Amathes, Amara, nasa labas ang mga manliligaw nyo. Kanina pa naghihintay ang mga yon. Paalisin niyo na ho sila, inay. Hindi kami tatanggap ni Amara ng mabaho at hampas lupa na manliligaw. Aba, bakit naman? Dahil ang gusto namin ni ate, lalaking mayaman, mabango at may itsura syempre. Aanhin nyo naman ang ganyang katangian ng lalaki kung sasaktan lang naman kayo. Kung ako sa inyo, sagutin nyo na sila. Masisipag ang mga manliligaw nyo. Batak sila sa trabaho at kaya rin naman kayong buhayin. Katulad ng ama nyo, wala man siyang kayamanan pero siyang pinili kong pakasalan. Pero inay, iba na ho ang panahon ngayon. Kailangan nating umangat sa buhay. Gusto kong makabili ng mga mamahaling bag at sapatos. Kaya doon ako sa lalaking kayang suportahan ang luho ko. Ikaw naman, Amara, anong gusto mo sa isang lalaki? Pareho lang kami ng gusto ni Ate Amathes. Hindi namin gugustuhin na makapangasawa ng lalaking isda lang ang kayang ipakain sa amin. Kambal nga kayo, magkasundo sa lahat ng bagay. Hayaan mo, inay, kapag nakapangasawa kami na mayaman, palalagyan namin ni Amara ng aircon ng kwarto niyo ni Itay. O siya, bahala kayo. Buhay nyo naman yan. Ang sa akin lang, kahit sana anong mangyari, wag na wag kayong mag-aaway. Malayo po yung mangyari. Halos lahat ng gusto at ayaw namin ay pareho, kaya wala kaming dapat pag-awayan. Lumaki ang kambal sa kahirapan at ang tanging ambisyon nila umangat sa buhay. Tanging pangingisda lang kasi ang hanap buhay ng kanilang mga magulang at hindi na sila nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa matinding kahirapan. Ang panganay na si Amathes ay may matayog na pangarap para sa kanyang sarili. Lahat kaya nitong gawin, makuha lamang ang kanyang gusto. Samantalang si Amara, sapat na sa kanya ang lalaking may magandang katayuan sa buhay. Sa tuwing maglalakad silang magkapatid sa dalampasigan, sinusundan naman sila ng tingin ng kanilang mga manliligaw. Ngunit mariin nilang tinatanggihan ang mga ito. Isang gabi, habang pinagtutulungan nilang buhati ng banyerang daladala nila, may lumapit sa kanilang binata na nag-alok ng tulong. Magandang gabi sa iyo, Amatis. Tulungan ko na kayong magkapatid sa pagbubuhat ng banyera na yan. Hindi na kailangan dahil kaya na namin to. Tsaka pwede ba, lumayo-layo ka na nga sa akin. Naiinis na ako sa pagmumukha mo eh. Pero nagmamalasakit lang naman ako sa inyo. Tumigil ka na. Alam mo, kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Ayoko sa mabantot na lalaking katulad mo. Grabe ka naman sa akin, Amatis. Pareho lang naman kami ng hanap buhay ng iyong ama. Kaya bakit palagi mo akong minamaliit? Yun na nga eh. Ayoko makapangasawa ng lalaking kasimbaba ng ama ko. Hindi ko gugustuhin na magdildil ng asin sa oras na walang huling isda. Nagsasawa na ako sa ganung buhay. Masipag naman ako sa paghahanap buhay at sisiguraduhin ko na magiging maayos ang pamumuhay natin. Nako, tigilan mo na nga ang kambal ko. Kahit na anong sabihin mo, hindi kanya talaga magugustuhan. Ang lakas ng loob ng mga kalalakihan dito na manligaw sa amin. Mga amoy isda naman at walang mga ligo. Nakakadiri kayo. Iisa lang ang mukha nyo, pati ugali, ganun din. Tingnan natin kung saan kayo dadalhin ang pagiging ambisyosa niyong dalawa. Magiging asawa kami ng isang lalaki matagumpay sa buhay. Yung hindi kami gugutumin. Kaya umalis ka na sa harapan namin. Hindi ko na matiis sa mabantot mong amoy. Inirapan ng kambal ang lalaki bago nila ito lagpasan. Wala silang pinagsisisihan sa mga masasakit na salitang sinabi rito. Sa kanilang pag-uwi naman, naabutan ng mga ito ang ina na naghahain ng pagkain sa hapagkainan. Umupo ang magkapatid sa harapan nito at pareho silang nagkaroon ng interes sa sinabi ng kanilang ina. Nga pala, bukas ha, tulungan niyo ako mag-ayos sa plaza. Bakit ho, inay? Dumating yung engineer na anak ni Kapitan galing Maynila. Dito raw magdiriwang ng kaarawan. Talaga po? Kung ganon, kailangan ko pala magpaganda. Agad-agad? Alam mo kung ako sa'yo, hahanap na lang ako na mas mataas pa sa engineer. Hindi na kailangan dahil sapat na sa akin ang ganong kataas na estado ng lalaki. Yung classmate ko nga nung elementary, engineer din ang napangasawa niya at ngayon nasa Amerika na sila. Nagbabakasyon na lang dito sa Pilipinas. Basta,
Ako, ang gusto ko sa lalaki, yung bilyonaryo. Nahihirapan ka makahanap ng ganyan. Wala nga tayong pinag-aralan, di ba? Kaya malabo na may magkagusto sa yung bilyonaryo. Hay, huwag kang nega dyan. Hintayin mo lang dahil mahahanap ko rin siya. Tumigil na nga kayong dalawa. Tawagin niyo na lang ang ama niyo sa labas. Kakain na tayo. Sa susunod, inay, gagamit na tayo ng mga gintong kubyertos. Sisiguraduhin ko, makakahanap ako ng matandang bilyonaryo. Baka maunahan pa kitang yumaman, ate. Natatawang pangaasar ni Amara at inirapan lamang siya ng kakambal. Iisa man ang kanilang mukha, ngunit may ilang mga bagay silang hindi pagkakapareho. Tulad na lamang ng pagiging selosa at mainiting ulo ni Amethyst. Samantala, ang kapatid nito ay palaging nakangiti. At kung sa pisikal naman ang pag-uusapan, di hamak na mas maganda ang pangangatawan ng bunso. Kaya naman ang makita ito ng engineer na anak ng kapitan, umibig din agad ito sa dalaga. Mabilis pa nga itong umakyat ng ligaw. Magandang gabi ho. Maaari ko po ba makausap si Amara? Sandali, ikaw yung anak ni Kapitan, di ba? Anong kailangan mo sa anak ko? Manliligaw ho sana ako sa anak nyo. Ganun ba? O siya, sige, maupo ka na muna. Tatawagin ko lang siya sa bakuran. Maraming salamat po. Amara, magtungo ka nga muna rito sa sala. May bisita ka at gusto makipag-usap sa'yo. Sino po yan, inay? Manliligaw mo yata. Ha? Sino naman kaya maglalakas ng loob na ligawan ako? Mabilis na tinigil ni Amara ang kanyang ginawa at hinarap nito ang bisita. Nagulat naman siya nang makita kung sino ang umaakyat ng ligaw. Ilang sandali pa, binigay ng binata ang mamahaling bulaklak na binili para sa kanya. Samantala, ang kakambal niyang si Amethyst ay nakataas lamang ang kilay habang nakatingin sa kanila. Para pala sa'yo, Amara. Maraming salamat. Nakakahiya naman at nag-abala ka pang magbigay nito. Ayos lang. Galing naman yan sa lupain ng lolo ko. May malaki siyang taniman ng bulaklak na inaangkat naman sa iba. Ang totoo nga niyan, pang-apat na negosyo niya na yon. Ibig sabihin, maraming negosyo ang lolo mo? Sandali, sino naman kaya ang magmamana nun? Nag-iisa lang akong apo, kaya sa akin lahat mapupunta ang mga ari-arian niya. Mabuti naman kung ganon. Naka-jackpot din ako. Ha? Wala. Nga pala, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Maupo ka na muna at ipaghahanda kita na makakain mo. Mababaka sa mukha ni Amara ang labis na kasiyahan nito dahil sa wakas may mayamang lalaki rin sa kanya na nanligaw. Ang kakambal niya naman, halos hindi na maipintang mukha. Nang marinig kasi nito ang estado ng buhay ng binatang umiibig sa kapatid, nakaramdam ito ng inggit. Samantala, 1 oras lamang ang tinagal ng lalaki sa kanilang bahay at umalis na rin agad. Si Amethyst naman ay nanatiling nakakunot ang noo. Ang kuripot naman ang manliligaw mo. Ang yaman naman pala tapos bulaklak lang ang binigay sa'yo. At least may mayamang manliligaw. Ikaw kaya ate, kailan magkakaroon ng matandang bilyonaryo? Hintayin mo lang dahil sisiguraduhin ko na mas mayaman ang makukuha kong lalaki. Sana nga, good luck na lang sa paghanap mo. Alam mo kung ako sa'yo, hindi ko sasagutin ng engineer na yon. Ha? Bakit naman? Maraming negosyo at lupa ang ipapamana sa kanya ng lolo niya. Kaya kapag napangasawa ko siya, magiging akin din ang mga yon. Ang cheap mo talaga. Tatanggap ka na nga lang na manliligaw, yung hindi pa mataas ang estado sa buhay. Meron nga siya makukuha mga mana, pero empleyado pa rin siya. Ang mga engineer na katulad niya, hawak pa rin ng mga bilyonaryo. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin, may mga pamana siyang makukuha. Ay, itigil nyo na nga yung pagtatalo nyo. Halina kayo at tapusin na natin ang mga gawain. Pinapakita man ni Amethyst na hindi siya interesado sa binatang engineer. Hindi naman niya maitago ang matinding inis at selos. Mas lumala pa nga ito nang magsimula ng magbigay ng mga mamahaling gamit ang anak ni Kapitan sa dalagang si Amara.
At sa puntong yon, nagkaroon na ng malalim na galit ang kapatid nito. Nagawa na siyang siraan ng kakambal sa kanyang manliligaw. At nang malaman niya ang maling kwentong pinapakalat patungkol sa kanya, agad niya itong kinumpronta. Ate Amethyst, ano itong pinapakalat mong kwento na nagpapaligaw ako sa ibang lalaki? Ha? Aba malay ko, bakit akong tinatanong mo tungkol dyan? May kapitbahay tayo nagsabi na ikaw ang taong naninira sa akin. Paano kung makarating to kay Jeffrey? Ano na lang ang iisipin niya sa akin? Tigilan mo nga ako, Amara. Huwag mo akong paratangan sa bagay na hindi ko namang ginagawa. Aminin mo na lang kasi na naiinggit ka sa akin kaya sinisiraan mo ko. Siguro balak mong agawin ang manliligaw ko, no? Excuse me, hindi ako magkaka-interes sa lalaking yon. Kung gusto mo, isaksak mo pa siya sa baga mo. Kunwari ka pa dyan. Palibasa hanggang ngayon wala ka pa rin bilyonaryong manliligaw. Kaya nangaagaw ka na lang. Itigil mo nga yung bibig mo, Amara. Kung ayaw mong dumugo yan. Sige, gawin mo. Akala mo natatakot ako sa'yo? Visit ka talagang gaga ka! Galit na galit si Amethyst at sinugod nito ang kanyang kakambal. Walang tigil nilang sinakta ng isa't isa habang nilalabas ang kani-kanilang sama ng loob. Maya-maya pa, dumating naman ang kanilang ina at mabilis sila nitong pinaghiwalay. Nagtamo ng maraming kalmot si Amara sa mukha at ilang galo sa katawan. Nang dahil sa pangyayaring yun, kinasusuklaman na nito ang kapatid. Si Aling Consuelo naman ay pinagsabihan ang mga anak. Ano bang problema niyong dalawa? Bakit halos magpatayan kayo? Si Ate Amethyst kasi sinisiraan ako para maagaw si Jeffrey sa akin. Baliw ka talaga! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko ginawa yan? Hindi mo ako maluloko dahil kilala kita. Likas na talaga sa'yo ang pagiging inggitera. Saka huwag kang umasa na maaagaw mo sa akin ang manliligaw ko. Dahil patay na patay yun sa akin. Ang yabang mo rin no? Tingnan natin kung mapapasayo talaga siya. Ambisyosa! Pareho lang tayong ambisyosa. Pero hindi mo ako katulad na ultimo kakambal magagawang taluhin. Bubuhos na sana ang mga luha ni Amara, ngunit minabuti nitong magtungo na lamang sa kanyang silid para itago ito. Nang sandaling yon, nakakaramdam na siya ng galit sa kanyang ate. Samantala, ang paninirang kwento sa kanya ay nakarating sa manliligaw. At mabilis naman itong naniwala dahilan para masira ang tiwala nito sa kanya. Ang hidwaan nilang yun ay sinamantala naman ng kanyang kakambal. Inumpisahan na ni Amethyst na akitin ang binatang engineer. Desidido ito na maangkin ng lalaki. Lumipas ang 2 linggo. Sinabi niya sa kapitan na nabuntis siya ng anak nito. Kahit na isa lamang itong kasinungalingan. Nang dahil naman sa kanyang maling ginawa, labis siyang kinasuklaman ng kakambal. Lalo na nang magdesisyon ang mga magulang ni Jeffrey na ipakasal sila agad sa lalong madaling panahon. Si Aling Consuelo naman, walang nagawa kundi damayan ng isang anak na labis na nasasaktan. Amara, nakahanda ng pagkain. Halika na, kumain na tayo. Ayoko ho, inay. At bakit naman? Napapansin ko na ilang araw ka nang wala sa sarili mo Dahil pa rin ba to sa pagpapakasal ng kambal mo sa manliligaw mo noon? Opo, itay. Masama talaga ang loob ko kay Ate Amethyst. Paano niya nagawang agawin ang lalaking para sa akin? Amara anak, alam ko na masakit ang nararamdaman mo ngayon. Pero wag mo naman sanang kalimutan na magkapatid pa rin kayo ni Amethyst. Sana maging masaya ka na lang sa ikagaganda ng buhay niya. Pero paano naman ako, itay? Kung siya nga hindi niya iniisip ang pagiging kambal namin. Tapos ako gusto niya maging masaya sa kasalanan na ginawa niya sa akin. Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Ano pa bang pinaglalaban mo? Ikakasal na ang ate mo, kaya hayaan mo na lang silang maging masaya. Nasasabi niyo yan dahil paborito niyo siyang anak. Palagi na lang siyang tama sa paningin niyo. Hindi totoo yan Saka kung wala kang magandang sasabihin, mas mainam pa na manahimik ka na lang. Gusto niyo ako manahimik para sa ikasasaya ng mahal niyong anak. Pareho lang kayong makasarili, itay.
Aba, siraulo ka talaga! Lucas, tama na yan. Huwag mo nang pagsalita ng anak mo. Unawain mo na lang siya. Pagsabihan mo yung anak mo, Consuelo, dahil kung hindi, baka mamaga ang bunganga niya sa akin. Nagtimpi na lamang si Mang Lucas sa kanyang bunsong anak dahil hindi niya gustong saktan ito. Samantala, ang galit ni Amara ay naging sukdulan na talaga. Nang marinig niya ang usap-usapan ng mga tsismosang kapitbahay nila na meron daw isang magaling na mambabarang na dumating sa kanilang bayan. Nagkaroon naman siya ng interes na makilala ito, kaya hinanap niya ang matandang may karunungan. Desidido na siya na makaganti sa kanyang kakambal. Hindi na siya magdadalawang isip na gawan ito ng masama. Kaya naman nang mahagilap niya ang matanda, agad niya itong kinausap. Sino ka? At anong kailangan mo? Magandang araw ho. Ako po si Amara at naparito ako para humingi ng tulong. At anong tulong naman? May nakapagsabi na isa raw kayong magaling na mambabarang. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo po akong makaganti sa taong kinasusuklaman ko. Tutulungan kita, pero hindi libre ang serbisyo ko. Ayos lang ho. May naipon po akong pera at sana maging sapat na yon. Kung ganon, bumalik ka sa akin ng gabi at dalhin mo ang perang ibabayad sa akin, pati na rin ang personal na gamit ng taong gusto mong saktan. Sige po, dadalhin ko ang lahat ng yon. Sa pagkakataong yun, hindi nagawang manlaban ang kanyang konsensya. Walang pag-aalinlangan niyang gagawa ng masama ang kakambal. Labis talaga siyang nasaktan sa pag-agaw nito sa manliligaw niya. Nang sumapit naman ang gabi, muling bumalik si Amara sa matandang mambabarang. Dala niya ang mga kailangan nito upang maumpisahan na ang pagpapataw ng sumpa kay Amethyst, na kasalukuyan namang naikasal na sa anak ng kapitan. Lumipas ang isang araw, nakaramdam ito ng matinding sakit sa ulo at pangangati ng katawan na hindi niya mawari kung ano ang dahilan. Ano ba nangyayari? Halos hindi ka na tumatayo sa higaan mo Tinatamad ka lang bang kumilos ngayon? Kanina pa kasi sumasakit ang ulo ko eh. Pwede mo ba akong ibili ng pain reliever? Buntis ka, di ba? Hindi pwedeng basta-basta ka nalang iinom ng gamot. Isipin mo naman yung bata sa sinapupunan mo. Maraming salamat sa pag-aalala mo sa akin. Sa anak natin ako nag-aalala at hindi sa'yo. Pinakasalan kita dahil sa bata na nasa tiyan mo. Tandaan mo yan, Amethyst. Bakit? Hanggang ngayon pa rin ba si Amara pa rin ang gusto mo? Niloko ka na nga niya, siya pa rin ang hinahangad mo. Huwag mo mabanggit-banggit ang pangalan ng kakambal mo dahil galit ako sa kanya. Kapag nakikita kita, naaalala ko lang ang panlulokong ginawa niya sa akin. Pareho man ang mukha namin, pero magkaiba kami ng pagkatao. Tumigil ka na. Bumangon ka na lang dyan at mag-asikaso ka na makakain namin. Pag-uutos ng asawa ni Amethyst at iniwan na lamang siya nitong namimilipid sa sakit ng kanyang ulo. Nagawa man niya itong agawin mula sa kakambal, hindi naman niya nakuha ang pagmamahal nito. Ang inasahan niyang magandang pamumuhay, hindi nangyari. Bukod sa kasalukuyan niya nang nararanasan ng ganti sa kanya ni Amara, nagagawa rin siyang alipustahin ng ina ni Jeffrey. Wala itong pakialam kung masama man ang kanyang pakiramdam. Sumabay kasi ang pananakit ng kanyang sintido sa pagkakaroon niya naman ng butlig-butlig sa tiyan. Makalipas lamang yon ng 1 linggo. Ay, nakakainis naman. Bakit ba sobrang kati nito? Tigilan mo nga yung kakakamot sa tiyan mo. Kapag nagsugat yan, maaaring magkaroon ka pa ng infeksyon at makakaapekto yun sa apo ko. Pasensya na po, Mama. Wag na wag mo nga ako matawag-tawag ng ganyan dahil hindi naman kita anak. Sige po. Mas mainam pa na tawagin mo kong Ma'am Rodora. Nauunawaan mo? Opo. Naging sunod-sunuran si Amethyst sa kanyang biyenan na labis niya namang pinagtiisan. Lumipas pa ang halos 1 buwan, umumbok na ang puso niya at kinatuwa naman ito ng ina ng kanyang asawa.
Nasasabik na itong makita ang unang magiging apo nito sa kanila ni Jeffrey. Subalit, nanatiling lihim ang kasinungalingan niya sa kanyang pagdadalang tao. Sa totoo lang, hindi niya nauunawaan ang nangyayari sa kanya. Lumalaki ang kanyang tiyan kahit wala naman talagang bata sa kanyang sinapupunan. Lingid sa kanyang kaalaman, mas magiging delikado pa ang sumpang ipinataw sa kanya. Sa hirap na nararanasan niya, sinasabayan naman ito ng matinding pangingirot. Halos hirap na nga siyang makatayo sa higaan. Pumapangit na rin ang balat niya dahil sa mga sugat na tumubo sa kanya. Napansin niya rin na may masamang amoy na ang pribadong parte ng kanyang katawan. Pati ang kanyang buwanang dalaw ay hindi na dumarating. Sa tuwing nagrereklamo siya sa kanyang nararamdaman, sinasabihan siya ng kapareha na nag-iinarte lamang. Aray! Ang sakit ng puson ko! Oh, ano na naman yung drama mo? Hindi mo ba naririnig ang pagtawag sa ni Mama? Pasensya ka na, Jeffrey. Pero masama talaga ang pakiramdam ko. Pakisabi na lang sa mama mo na magpapahinga na lang muna ako. Huwag mo ko utusan. Kung gusto mo, ikaw magsabi niyan sa kanya. Puro ka na lang pag-iinarte. Nagsasabi ako ng totoo. Saka bakit ba ang sama ng trato mo sa akin? Asawa mo ko kaya dapat pakisamahan mo ako na maayos. Kinasal tayo dahil lang nagdadalang tao ka. Kaya huwag kang umasa na itatrato kita na maayos. Bumangon ka na dyan at sundin mo ang pinag-uutos ng nanay ko. Kinuyom ni Amates ang kanyang palad dahil sa galit at nagbuntong hininga na lamang siya. Wala siyang magawa sa pangaalipusta sa kanya ng kanyang asawa. Hindi niya akalain na makakaranas siya ng hirap sa piling nito. Ang kanyang biyena naman, palagi siyang inuutusan. Pinaalis na kasi nito ang mga kasambahay at siya na ang ipinalit dito. Amates, pumunta ka nga ngayon sa palengke. Mamili ka ng mga pagkain natin na aabot ng 1 linggo. Ma'am Rodora, pwede po bang sa ibang araw na lang? Sumasakit po kasi ang puson ko at nangihina ang katawan ko. Sus naman, ang sabihin mo tinatamad ka. Alam mo, kailangan mo rin mag-exercise para hindi ka mahirapan sa panganganak. Kumilos ka na. Nga pala, balutan mo yung katawan mo. Nakakaya naman sa mga tao kung makikita nila ang mga nakakadiri mong sugat sa katawan. Opo. Napilitan na lamang si Amates na sundin ang biyenan dahil kailangan niyang pakisamahan ang mga ito. Habang namimili nga siya sa palengke, nagkataong nagkita sila roon ng kanyang kakambal. Nagkatinginan silang dalawa at mababaka sa mukha nila ang galit sa isa't isa. Bakit ikaw namimili ng mga yan? Wala ba silang kasambahay na gagawa niyan? Nagmumukha kang kawawa sa ginagawa mo. Hoy, kung wala ka magandang sasabihin, itiko mo na lang yung bibig mo. Ano, masaya ba ang buhay mo sa piling ng manliligaw ko? Buti nakakatulog ka pa sa ginawa mong pangaagaw sa kanya. Tumigil ka na dyan, Amara, ha? Dahil kapag hindi ako nakapagtimpi, sasamain ka talaga sa akin. Magdurusa ka, ate. Tandaan mo yan. Pagsisisihan mo rin ang mga kasalanan na ginawa mo sa akin. Ewan ko sa'yo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap na akong pinili na manliligaw mo noon. Nagagalit ka sa akin dahil naiinggit ka. Marangya ang buhay ko samantalang ikaw nagtitiis sa hirap ng buhay. Paano? Matindi kasi ang pagiging ambisyosa mo. Kaya pati ako nakakambal mo, nagawan mo ng masama. Maghintay ka lang. Dahil unti-unti kang pahihirapan ng karma mo. Nakangiting umalis si Amara sa harap ng kapatid. Batid niya na nakakaranas na ito ng hirap. Samantala, si Amates nakaramdam ng labis na pagsisisi sa kanyang ginawang pangaagaw sa manliligaw ng kakambal. Hindi kasi maayos ang trato sa kanya ng asawa at ng pamilya nito. Ngunit kailangan niyang magtiis dahil ayaw niyang mapahiya sa mga tao. Kinukubli nito sa ibang hirap na nararanasan. Nang mas lumaki pa ang kanyang tiyan, nag-alala na siya para sa sarili. Alam niyang walang bata sa sinapupunan niya, kaya sinubukan na nitong magpatingin sa doktor.
Ngunit matapos isagawa ang ultrasound, sinabi sa kanya na bumalik na lamang dahil kailangan pang suriin ang kondisyon niya. Ang mga sugat niya naman sa katawan, nagkaroon na ng mabahong amoy. Dahilan para pandirian na siya ni Jeffrey. Jeffrey, nakapagluto na ako ng makakain natin. Lumabas ka na at kumain. Sino may sabi na ikaw magluto ng hapunan? Tignan mo nga yung sarili mo. Nakakadiri ka tapos ikaw pa maghahanda ng mga pagkain? Nag-iisip ka pa ba? Paano kung sumakit ang mga tiyan namin? Wala naman kasing ibang kikilos sa bahay na ito. Dapat nga magpasalamat ka pa. Kahit na nahihirapan ako sa karamdaman ko, inaasikaso ko pa rin kayo ng pamilya mo. Nagrereklamo ka ba o nanunumbat? Pasalamat ka dinadala mo ang anak ko. Dahil kung hindi, matagal na kitang sinipa paalis dito. Ang sama naman pala ng ugali mo. Nagsisisi na ako na ikaw ang naging asawa ko. Akala mo ba ikaw lang? Hoy Amates, para sabihin ko sa'yo, kinasusuklaman ko kayong magkapatid. Mga ambisyosa kasi kayo, kaya pare-pareho tayo nahihirapan ngayon eh. Kung hindi lang sa kagustuhan ng mga magulang ko na pakasalan ka, wala kang ngayon dito. Kapag naisilang mo na ang anak natin, titiyakin ko na mapapalayas ka na sa pamilya namin. Hayop ka, Jeffrey! Matapos sumigaw ni Amates, nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang puson. Ilang sandali pa, narinig ni Kapitan ang malakas niyang sigaw at labis naman itong nag-alala sa kanya. Inutusan nito ang anak at ina ni Jeffrey na ingatan siya dahil nangangamba ang biyenan niyang lalaki na baka may mangyaring masama sa unang apo. Sa kabila naman ng hirap na kanyang nararanasan, pinipilit niya pa ring magpakatatag. Ang kaso lang, natatakot ito na kapag nalaman na hindi talaga siya nagdadalang tao, tiyak malalagot siya sa pamilya ng kanyang asawa, pati na rin sa kanyang mister. Samantala, ang buhay naman ng mga magulang at kakambal niya lalong nalugmok. Nagkasakit kasi ang tatay nila at tanging si Amara na lang ang gumagawa ng paraan para maitawid ang gamutan nito. Itay, ito na ho ang gamot nyo. Amara anak, pwede mo bang puntahan ang kakambal mo? Sabihin mo na dumalaw naman siya rito sa atin. Bakit ba siya pa rin ang hinahanap nyo? Simula na nakapag-asawa si ate, hindi niya na tayo inisip. Huwag mo sabihin yan. Baka abala lang ang ate mo ngayon kaya hindi niya tayo nadadalaw. Saka pwede ba, alisin mo na ang galit sa puso mo. Gusto kong bumalik tayo sa masayang pamilya. Hindi na mangyayari yan dahil masaya na siya sa maranyanyang buhay. Kung ako sa inyo, huwag niyo nang hanapin ang presensya niya. Nasasabi mo lang yan dahil galit ka sa kanya. Kung bubuksan mo lang sana ang puso mo para sa pagpapatawad, may pag-asa pang maayos ang lahat. Kahit anong pilit niyo sa akin na patawarin ang kakambal ko, hindi ko yun gagawin. Mamamatay na nga lang ako. Sarili mo pa rin ang iniisip mo. Huwag niyong sabihin yan dahil nagpapakhirap ako magtrabaho para matustusan ang gamutan niyo. Pero hindi niyo pa rin nakikita ang magagandang bagay na nagagawa ko. Si Ate Amatis pa rin ang mabuting anak para sa inyo. Amara anak, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Pareho lang namin kayong mahal ng kakambal mo. Kung ganon, bakit wala kayong ginawa ng agawin niya sa akin na manliligaw ko? Palagi niyo na lang siyang pinapaboran. Nagdadalang tao na ang kakambal mo, kaya paano ko pa siya pipigilan? Hayaan mo na yung anak mo, Consuelo. Mapapagod ka lang sa pagsasalita. Pero hindi niya tayo mauunawaan. Pag-uutos ni Mang Lucas sa kanyang may bahay at hindi na nagsalita pa si Amara. Hinayaan niya na lang ang sarili na kimkimin ang lahat ng sama ng loob niya. Nagdaan pa ang mga araw, mas pinaigting na mambabarang ang pagpapahirap kay Amates. Labis na nangihina ang katawan nito at walang sandali na hindi siya sumusuka. Hanggang sa labasan na ng insekto ang kanyang bibig. Nababalisa na rin ito, kaya naman iniisip na ng kanyang biyena na nababaliw na siya.
Bakit ba hindi ka mapakali sa nilalakaran mo, Amates? Nahihilo na ako sa ginagawa mo. Para po kasing may matang nagmamasid sa akin. Natatakot ako at kinakabahan. Hindi ka pa nga nanganganak pero mukhang nabinat ka na. Nababaliw ka na yata eh. Kapag hindi ka pa tumigil sa kaibangan mo, baka sa mental hospital na kita dalin. Ang kaso iniisip ko ang apo ko. Kaya magpasalamat ka kahit papano na nananatili ka sa pamilya namin. Kapag naisilang ko na po ba ang anak ko, hindi na ako magiging parte ng pamilya nyo. Tama ka. Mabuti naman at nakuha mo rin ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang, hindi kita gusto para sa anak ko. Pero dahil pinagbubuntis mo ang apo ko, hinayaan na kitang maikasal kay Jeffrey. Paano kung patayin kong bata sa sinapupunan ko? Nababaliw ka na ba? Subukan mo lang gawin yan. Titiyakin ko sa'yo na magdurusa ka. Bakit? Hindi pa ba ako nagdurusa ngayon? Matagal ko nang pinagtitiisan ng masasama niyong ugali. Nagsisisi ako sa pagpapakasal ko sa anak niyong duwag. Aba, buwisit kang babae ka. Buwisit din kayo! Sumabog na ang galit ni Amates ng sandaling yun at napagsalitaan niya ng masasakit na salita ang biyenan. Kaya naman pinagsasampal siya nito hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Nang dahil sa labis na panghihina, nawala na ito ng malay. Samantala, ang asawa ng kapitan ay nataranta at tinawag ang mister. Dinala nila ang manugang sa ospital at doon nalaman na hindi talaga ito nagdadalang tao. Ang pagkasuklam naman ni Jeffrey sa misis, mas lumalim pa. Nang magkaroon na ito ng malay, bumungad dito ang galit na mukha niya. Mabuti naman at gising ka ng baliw ka. Ang lakas ng loob mong lukuhin kami ng mga magulang ko. Ano bang sinasabi mo? Pwede ba kahit ngayon lang tantanan mo ako? Huwag ka na magmaang-maangan pa dahil alam na namin na hindi ka talaga buntis. Napakahayop mo, Amates! Kung hayop ako, demonyo ka naman. Ang swerte ni Amara dahil hindi ikaw ang napangasawa niya. Sa halip ako nagdusa sa piling mo. Karma na yan sa'yo, tanga. Kaya damhin mo ang paghihirap mo. Simula ngayon, hindi na tayo mag-asawa at bumalik ka na sa mga magulang mo. Yan talaga ang gagawin ko. Nagsisisi ako na inagaw pa kita sa kakambal ko. Puwisit ka! Alam mo, sa totoo lang, gusto kitang saktan. Ang kaso nakakaawa ng kalagayan mo eh. Kaya hahayaan na lang kita. Umalis ka na sa harap kung hayop ka. Galit na sambit ni Amates at iniwan na siya ni Jeffrey sa ospital. Sa kabila ng kanyang panghihina, nagawa niya pa ring magtungo sa kanyang mga magulang. Nahihiya man siyang bumalik sa mga ito, ngunit wala na siyang iba pang mapupuntahan. Nagalit naman si Amara nang makita siya nito. Bakit ka pa bumalik dito? Amara, nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa'yo. Sana mapatawad mo pa ako. Anong masamang hangin ang pumasok sa utak mo at naisipan mong hingi ng kapatawaran ko? Tinakwil ka na ba ng pamilya ng lalaking inagaw mo sa akin? Pinagmalupitan nila ako. Tinrato nila akong parang hayop. Sa ilang buwan na pamamalagi ko sa kanila, ganito na ang sinapit ko. Amara, sana magawa mo pa akong tanggapin bago pa man ako bawian ng buhay. Nakakainis ka, ate. Kung hindi ka lang sana naging makasarili, wala ka sa ganyang sitwasyon. Galit ako sa'yo. Kinasusuklaman kita. Pero bakit nagagawa ko pa ring maawa sa'yo? Amara, patawarin mo ako. Bumuho sa mga luha ni Amates at sa pagkakataong yun, muling naramdaman ng kambal ang pagmamahal. Nagawa ring ipagtapat ni Amara na siya ang nagpabarang sa kapatid. Sinabi niya rito na nagawa niya lamang yun dahil sa matinding galit niya noon. Kahit ganun pa man, pinatawad nila ang kasalanan ng bawat isa. Simula ngayon, mangako tayo na hindi na tayo mag-aaway dahil lang sa lalaki. Pangako yan, Amara. Saka, palagi na rin tayo magtutulungan sa lahat ng problema. Mabuti naman, nagkaayos din kayo. Masaya ako para sa inyo, mga anak. Pinasaya niyo ako, mga anak. Salamat naman at naging kumpleto na rin ulit tayo.
Itay, humihingi rin po ako ng kapatawaran sa katigasan ng ulo ko. Pero pinapangako ko na kahit kailan, hindi na talaga kami mag-aaway ng kakambal ko. Umiiyak na yumakap si Amara sa kanyang ama. Masaya ang mga ito dahil sa muli nilang pagbubuklod. Kinabukasan, nagtungo agad ang dalaga sa mambabarang upang hilingi na bawiin na ang sumpa. Nagbayad pa siya sa matanda para isagawa nito ang kanyang pinag-uutos. Makalipas ang 1 buwan, bumuti na ang lagay ng kakambal niya at gumaling din ito sa karamdaman kalaunan. Palaging tatandaan na ang paggawa ng kasalanan sa kapwa ay walang maidudulot na maganda sa atin. Huwag nating pairali ng galit dahil magbubunga lamang ito ng problema. Wakas!